Afternoon guys, to back to vlog na naman tayo. Bali naka-duty kami ngayon dito sa may ano nga to pre? O Square no? Yun yung bagong bukas dito sa may Green Hills. May mall display kami. Tsaka guys, kasama natin si Mr. Michael Silang. Ayan. Hi ka bro. Hello. Bali siya po yung kasama natin doon sa vlog natin na L300. Nag-pull out tayo. Ayan. Bali yung display namin pala dito is ito. Bali ito yung display natin, expander na GLX na automatic. Ayan. Tignan natin yung loob. Ay, ikutan muna natin. Ayan guys, kung titignan nyo sa labas, parang walang pinagkaiba doon sa expander na GLS. Yung sunod dito na model. Yung gulong, yung taas, naka fin type antenna na rin yan. Tapos yung likod. Malalaman mo lang dito kung GLX to is wala siya yung pindutan dito para sa keyless entry. Tapos dito, syempre yung headlight. Iba yung headlight ng GLX sa GLS. Pero yan, same pa rin sila na meron ng fog lamp. Ayan. Yan, silipin natin yung loob guys. Yun guys, ito yung gilid, sidings. Sa GLS is naka-leather yung sidings. Tsaka dito. Itong sa GLX kasi yung entry model is bali plastic. Same as dito sa may dashboard. Plastic din. Doon sa GLS is naka-leather. Leather yung dito niya. Bali ito kasi para siyang style leather lang, parang meron siyang stitch dito, pero plastic po siya. Sa manibela naman is hindi lang siya naka-leather wrap. Bali 3 spoke na urethane. Tapos ito, equipped din pala siya ng ng voice recognition. Kung sakaling naka hands-free tayo using Android Auto o kaya Apple CarPlay, pwede nyo siyang magamit dito kay GLX. Tapos remote control para sa audio system. Tapos dito naman is yung cruise control. Yan, equip na rin pala to ng cruise control. Ang wala lang dito kay X is yung gustong gusto kong features ng isang sasakyan, yung MASTC, Mitsubishi Active Stability Control System. Ito wala po siya, hindi siya equipped yung GLX. Sa expander is ang equip lang sa MSTC is si GLS at saka si expander cross. Tapos ito yung meter cluster nya. Tapos check natin. Ayun, tilt and telescopic na rin pala siya. Ayan. Tapos yung aircon system is same naman sila sa GLS na ganito, rotary type. Ito siya. Tapos at saka yung handbrake. Bali ang handbrake ng GLX is mechanical. Kay GLS at saka kay Cross is electronic parking brake na. Kay X, ulitin ko, is mechanical po. Pero okay na rin siya. Sa presyo niya kasi ang difference nila is 100,000. Kumbaga ang difference lang naman nila headlight. Tapos ito yung handbrake, tapos yung dashboard, yan. Sa upuan naman is same sila ng upuan, fabric seat. At saka ito pala yung center console is mababa. Kay X kasi medyo mas mataas ng konti yan, yung ganyan.
hanggang dito, para siyang may armrest. Ito naman po yung loob niya. Kumbaga yung luwag ng cabin ng X at saka GLS is same. Tapos dito meron din siyang aircon dito sa second row. Yan. Sa upuan ng X at saka S is same. Ito, titingnan natin yung likod, yung pinakaano niya. At saka ito pala guys, si X ay disusi pa siya, hindi pa siya push start button. Unlike kay GLS is push start button na po. Ayan. Okay. Yun. Tapos yung antena. Ayan guys, tignan natin yung likod. Ito is yung napo-fold naman siya. Ayan. Naipit. Yeah. Yun. Yun. Yan. Ayan guys, subukan nating umupo. Guys, papasok tayo ah. Tignan natin yung luwag. Ang height ko pala is 5'7". Yan. Ayan guys ah. Yan. O, diba? Yung leg room. Ito kasi is na-slide pa to. Masyado siyang nakatayo. Yun. Yan. Sarado natin. Ayan. Subukan natin yung leg room. Yeah. Yun. Ito guys oh. Yan, maluwag pa. Tsaka yung headroom niya mataas. Ito. Ayan. Tapos ganda nito. Ay, may mga pockets na rin dito sa gilid. Ito. Yung lagayan ng mga tumbler, tapos cellphone, ayan sa gilid. Ganda guys. Ayos na rin to. GLX. Kunti lang naman yung difference nila doon sa GLS. Ayan guys. Labas tayo. Titignan natin yung compartment sa likod kung sakaling may mga karga tayo. Ayan, tignan natin yung compartment. Ayan. Ito, maganda to. Madali lang siyang itiklop. Ayan, oh. Hihilain mo lang yung tali. Ayan, mapo-fold na siya. Ayan na. Ayan. Yan, bali yan yung luggage compartment niya. Alam ko yung luggage compartment nito is 1,630. Yung capacity, yung liter po, yung liter. Ayan, may saksakan na rin dito ng cigarette lighter pag nag-charge po tayo. Ito malabo. Ayan, lagayan din ng cellphone yan. Ayan, lagayan ng tumbler. Ayan guys. Yun, yung may gustong mag-apply nito, ang down payment lang nito is 38K. Ayan. Yan guys. Sana balang araw makabili rin tayo nito. Ayan po, 38K DP.
Yun guys, yung ano pala nito, ang makina pala nito is 1.5 liter na 4 speed. 4 speed automatic. Same naman sila lahat ng expander natin. Yun lang ang kagandahan kay Mitsubishi sa mga unit niya. Hindi siya na magbabari kahit na anong model yan. High end ba yan o low end man yan. Same sila ng makina. Hindi porket low end yan is mababa po yung makina. Pero kay Mitsubishi, mapa high end o kaya low end, same engine po ang gamit. Yung kasi importante po, yung makina po. Kasi siya po yung maghahatak sa inyo. Kunwari, papunta kayong Baguio. Low end yung kinuha mo, syempre mas mababa ang displacement. And like dito, kahit low end yung ginamit nyo, yung binili nyo, yung makina naman po niya is mataas. Same pa rin siya. Kumbaga, sa atin, ang nabago lang sa Mitsubishi is yung features lang po, kaya yung mga amenities lang minsan. Kaya naging siyang mas mababa compare sa iba. Tapos dito, same din naman sila na merong, check natin guys ha. Ayan. Ayan guys oh. Same sila ng shifting. May overdrive off and on, park, reverse, neutral, drive, second gear at saka low gear. Yan po, same sila lahat. Tapos yung iba pala, yung may mga expander or may mga automatic, in case lang po na kung sakaling nagkaroon ng nag-lock po yung shifting nyo, ito po, tutusukin nyo lang po ito, yung shift lock, para mailipat nyo sa park para maka-start na po tayo ng engine. Kasi once kasi nasa drive, hindi natin may start po kasi ang makina pag nag-stack up po dito sa drive. Ayan po, ang purpose ng butas dyan, tutusukin nyo lang po yan hanggang maramdaman nyo na may nag-unlock, saka nyo po maililipat na po. Tapos yun po, makapag-start na po tayo. Ayun, may mga packet din po dito, lagayin po ng mga card. Yan, ito. Tingnan natin, baka meron din dito. Yung wala lang siya yung under tray. Ito, wala lang. Tapos dito, ayan, maluwag po yung ano niya, lagayan ng glove box. Tapos guys, ano pa ba meron dito? Yun guys, yung ano nito, ang magiging down payment is lang siya, 38,000 all in na po yun. Pero lahat naman kahit GLX 38,000 po. Tapos ang magiging monthly natin is 23,144 sa 5 years. Tapos may libre po kayo na first 1 month amortization. May libre kayong 1 month amortization dito sa Expander GLX at saka GLS. Kung sakaling OFW po kayo, pwede rin po kayo mag-apply, lalo yung mga seaman. Pwede po mag-apply. Tumatanggap na tayo ng mga pre-approval application. Kung sakaling man meron kayong mga transfer approval, may approval kayo sa iba na walang unit, pwede ko yung mag-try sa amin, pwede nating i-release. Transfer approval ang tawag natin doon. Kami na po magpo-proseso nun. Kasi sa ngayon po, marami tayong dumating ng mga unit. Hindi po kayo mag-aantay na matagal. Pag business, kailangan lang natin na ihanda yung mga requirements like DTI, business permit, ITR, na may audited financial statement, tsaka proof of billing. Yun lang, mga basic lang din naman. Yun lang po yung po-provide nyo. Yung kumbaga ihahanda natin pag release ng sasakyan. Tapos pag mga ano naman, yung mga employed naman, ang kailangan lang kasi natin is 2 valid IDs. Kung wala kayong payslip, COE. Tapos yun, proof of billing. Importante kasi yun para ma-validate natin yung address nyo po. Kasi mahirap po magpa-recon yung address kung sakaling mali po pala yung address natin. Doon po natin makikita sa proof of billing. Tapos
bank statement. Kung meron kayong bank statement, mas better po. Tapos kung may mga bangko po tayo na specific na savings bank, pwede natin ipasok doon para check file na lang siya. Dito naman pala sa 38,000 ang mga kasama doon is kasama na yung tint. 3 years tint natin is 3M na. 3 years LTO registration, TPL, tapos chattel mortgage sa bank. Kasama na 'yan. Tapos yung mga standard tools, yan. May kasama po yan. Mga matting, yan. Yung mga libre natin. Pag nirelease natin dito. Yan guys, maraming salamat sa mga nanood dito hanggang dito sa dulo ng video natin. Kahit maiksi man lang siya, kahit papano meron po tayo na update sa inyo regarding dito. Kasi alam ko wala pa tayong vlog nitong GLX eh. Yun guys, maraming salamat po sa lahat po. Yung mga hindi pa nag-subscribe, baka pwede pong pa-subscribe kung sakaling hindi naman po, kung mahirap man siya o kaya ano. Kahit like na lang po. Maraming salamat. Para madami pa tayong maiba-vlog kasi medyo matagal po tayo hindi nakapag-vlog. Kumbaga hindi updated yung mga subscribers natin. Bali ngayon, simulan na natin. Baka siguro every other day meron na tayong i-upload. Yun po, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay din at saka sa mga nanonood dito sa vlog natin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Thank you.